Maligayang pagbabalik sa LOP kwento. Taong 2011. Isang sikat na travel vlogger ang nagla-livestream habang ginagalugad ang isang abandonadong minahan sa Leyte. Ang dapat sana ay isang masayang pakikipagsapalaran ay biglang naging isang bangungot na nasaksihan ng libu-libong manonood sa gitna ng kadiliman. Sa liwanag ng kanyang flashlight, natagpuan niya hindi lang isa, kundi 2 helmet. Pero isang kalansay lang, isang katawan. 2 helmet. Paano nangyari yon? Sino ang isa pa? Ang nakakagimbal na tanong na ito ang muling magbubukas sa isang kaso ng pagkawala na 8 taon nang ibinaon sa limot ang kwento ng magkasintahang sina Marco at Clara. Pumasok sila sa minahang yon noong 2011. Ngunit isa lang sa kanila ang natagpuan. Bilang mga buto, ano ang lihim na itinago ng bundok sa loob ng 8 taon? Samahan ninyo kaming alamin ang katotohanan. Unang kabanata, mga alingaw-ngaw sa kadiliman. Sabi nila, may alaala ang lupa. At sa Leyte, kung saan ang bawat piraso ng lupa ay bininyagan ng mga kwento ng digmaan at binayo ng mga bagyo. May mga alaalang mas gugustuhin pang manatiling nakabaon. Ang mga ito ay mga kwentong hindi isinusulat sa mga aklat, kundi ibinubulong lamang ng hangin sa mga dahon ng niyog. Mga lihim na mahigpit na itinatago ng mga ugat ng matatandang puno. At mga katahimikang mas malalim pa kaysa sa pinakamadilim na gabi. Naghihintay na mahukay. Ito ay isang kwento tungkol sa isang katahimikang nabasag. Taong 2011, si Juan Carlos, na may 25 taong gulang at mas kilala bilang Pinoy Explorer JC sa libu-libo niyang taga-subaybay, ay puno ng enerhiya at pagkasabik. Hawak niya ang kanyang telepono na nakakabit sa isang gimbal. Tinitiyak na bawat galaw niya ay makinis at profesional. Ang ilaw mula sa kanyang maliit na lampara sa ulo ang tanging nagsisilbing gabay sa isang madilim na pasukan sa gilid ng isang bundok. Libu-libong komento ang mabilis na dumadaloy sa kanyang screen. Mga puso at mga emoji na nagpapakita ng kanilang suporta. Habang siya'y nagsasalita ng may malawak na ngiti. At ito na nga. Explorers, ang minahan ng kasaysayan. Sabi ng mga matatanda, dito raw sa lugar na to, parang biglang tumigil ang oras. Tara. Samahan niyo kung alamin kung bakit. Ang bibig ng minahan ay tila isang sugat sa luntiang dalisdis ng bundok. Humihinga ng malamig na hangin na may kasamang kakaibang amoy. Amoy ng basang lupa, nabubulok na kahoy, at isang bagay na metaliko at luma. Para kay Hotase, ang pakiramdam na ito ay paraiso. Ang bawat madilim na sulok ay isang bagong misteryo na naghihintay na matuklasan. Ang ilaw ng kanyang lampara ay sumasayaw sa mga batong pader na basa at makislap. Tila pinapahiran ng luha ng panahon. Nagpatuloy siya sa paglalakad papasok. Ang ingay ng modernong mundo ay dahan-dahang napalitan ng isang nakabibing katahimikan. Isang katahimikang binabasag lamang ng tunog ng kanyang paghinga at ng mga ritmikong patak ng tubig mula sa kung saang dako sa itaas. Ang liwanag mula sa labas ay unti-unting nilalamon ng kadiliman. Hanggang sa ang tanging natira na lang ay ang maliit na bilog ng liwanag mula sa kanyang lampara. Pagkaraan ng halos 10 minutong paglalakad, isang bagay ang pumukaw sa kanyang pansin. Isang hugis na hindi dapat nandoon. Hindi ito bato. Hindi ito ugat ng puno. Isang kupas na asul na backpack. Nakasandal ito sa pader na bato. Nababalutan ng makapal na alikabok at mga sapot. Tila isang matagal nang nawawalang sundalo na sumuko na sa paghihintay. Hoy, explorers, tingnan niyo to, sabi niya sa mahinang boses, na tila ayaw gambalain ang kapayapaan ng lugar. Itinapat niya ang kamera sa backpack. Mukhang may nag-iwan ng gamit dito. Ang giluma na. Tingnan niyo. Halos hindi na makita ang tatak. Maingat niyang hinawakan ng isang strap nito. Ang tela ay marupok na. Halos madurog sa kanyang paghawak. Sa ibabaw ng backpack, nakapatong ang isang bagay na pamilyar sa kanya. Isang puting helmet na pangminero. Puno ito ng mga gasgas at dumi. Ngunit buo pa rin. May helmet pa. Bulong ni JC sa kanyang sarili. Ang kanyang paunang pananabik ay unti-unting napapalitan ng isang kakaibang pakiramdam. Isang uri ng pag-aalala. At sa kanya dahan-dahang inilipat ang sinag ng kanyang lampara ng bahagya sa gilid ng backpack. Doon. Huminto ang kanyang paghinga. Huminto ang kanyang mundo. May isa pang helmet. Ang pangalawang helmet. Ngunit ito ay basag. May malaki itong lamat sa gilid. Isang marahas na bitak na tila nabagsakan ng isang bagay na napakabigat at sa tabi nito,
sa ibabaw ng isang maruming tela na nakalatag sa lupa. Isang kalansay ng tao, maputi, kumpleto, nakahiga na tila nagpapahinga. Ang mga braso ay nasa gilid ng katawan. Ang mga walang laman na butas ng mata sa bungo ay tila nakatitig sa walang katapusang kadiliman sa itaas. Natigilan si JC. Ang telepono sa kanyang kamay ay nagsimulang manginig. Ang kanyang mabilis na paghinga ay naging isang serye ng mga mababaw at nanginginig na paghinga. Ang mga salita ay hindi lumalabas sa kanyang bibig. Sa screen ng kanyang telepono, ang mga masayang komento ay napalitan ng mga tandang pananong. Tapos ay mga emoji ng gulat. At sa huli, ay mga sigaw na naka-all caps. Ano yan totong tawa yang Jose tumawag kay ni pulis na paatras. Si Jose, nanginginig ang mga tuhod. Ibinalik niya ang ilaw sa dalawang helmet. Tapos sa iisang kalansay, paulit-ulit, hindi magtugma ang bilang sa kanyang isipan. Diyos ko, sa wakas ay naibulong niya. Ang kanyang boses ay basag at halos hindi marinig. Isang tao. Pero dalawa ang helmet. Ang misteryo ay isinilang mula sa alikabok at katahimikan, habang ang kaguluhan ay sumasabog sa digital na mundo. Ang boses ng tagapagsalaysay ay marahang bumabalik. Malumanay at malungkot. 8 taon bago pa maging isang malamig na libingan ng lugar na ito. Bago pa ito maging isang eksena ng isang nakakagimbal na pagtuklas, ito ay naging saksi sa isang pangako. Isang pangakong sinindihan ng pag-ibig, pangarap, at walang takot na kabataan. Ang daloy ng panahon ay marahang umaatras. Taong 2011. Sa isang maliit na kapihan sa puso ng Tacloban, ang amoy ng bagong giniling na mga butil ng kape at ang mahinang ugong ng bentilador sa kisame ang bumabalot sa paligid. Si Clara, isang masiglang estudyante ng pamamahayag, ay puno ng determinasyon. Ang kanyang mga mata ay nagniningning habang itinuturo niya ang isang punto sa isang lumang mapa na nakalatag sa kanilang mesa. Mahahanap natin ang katotohanan. Marco, sigurado ako. Nandoon ang sagot. Sabi niya. Ang kanyang boses ay puno ng paniniwala. Sa tapat niya, si Marco, isang tahimik na estudyante ng geology, ay hinawakan ng kanyang kamay. Ang mga mata ni Marco ay malalim. Laging tila may iniisip. Puno ito ng pag-aalala. Ngunit higit sa lahat, puno energy pagmamahal. Ang mahalaga sa akin ay ang kaligtasan mo. Clara, mahina niyang sagot. Pero kung nasaan ka, down din na ako. Kinaumagahan. Sakay ng kanilang lumang kotse. Tinatahak na nila ang daan paakyat ng bundok. Ang sikat ng araw ay tumatagos sa mga dahon. Lumilikha ng mga gumagalaw na anino sa kalsada. Ang kanilang mga tawanan ay sumasabay sa tunog ng makina. Sila ay bata. Sila ay nagmamahalan. At para sa kanila, ang mundo ay isang malaking pakikipagsapalaran na naghihintay na tuklasin. Ngunit hindi nila alam na ang maalikabok na daan patungo sa minahan ay ang daan din patungo sa walang hanggang katahimikan. 2 kabanata ang pangako sa alikabok. Pagpasok pa lang nila sa bibig ng minahan, ramdam na agad ang pagbabago. Ang init ng araw sa labas, na kanina ay dumadampi sa kanilang mga balat, ay biglang napalitan ng isang malamig na hangin na tila nagmumula sa kailaliman ng lupa. Ito ay isang lamig na kumakapit. May kasamang amoy ng alikabok na hindi nagagalaw sa loob ng maraming taon at ng basang bato. Maingat na inilabas ni Marco ang 2 matitigas na helmet mula sa kanilang backpack at magalang na inabot ang isa kay Clara. Tiniyak niyang nakasuot ito ng maayos sa ulo ng dalaga. Ang kanyang mga daliri ay marahang dumampi sa ilang hibla ng buhok nito na nakalabas. Isang simpleng kilos. Ngunit para kay Clara, ito ay isang buong lengguwahe ng pag-aalaga. Mag-ingat ka, mahina niyang sabi. At ang boses niya ay tila kinain ng katahimikan ng lugar. Tumango si Clara. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng ilaw ng kanyang sariling lampara. Para sa kanya, ang lugar na ito ay hindi lang isang abandonadong minahan. Ito ay isang bodega ng mga nakatagong katotohanan. Isang aklatan ng mga kwentong hindi pa na isusulat. Habang mas lumalalim ang kanilang paglalakbay sa kadiliman, saka lamang huminto si Clara sa isang bahaging medyo malapad. Hinilapag niya ang kanyang bag at maingat na inilabas ang isang manipis na folder. Binuklat niya ito sa liwanag ng kanilang mga lampara. Naglalaman ito ng mga kopya ng mga dokumento mula sa munisipyo. Mga malabong larawan ng isang ilog na may kakaibang kulay berdeng latak. At mga sulat kamay na tala tungkol sa mga batang nagkakasakit sa isang kalapit na baryo. Hindi lang ito tungkol sa mga bariles na maaaring nandoon. Marco, seryoso niyang sabi. Ang kanyang boses ay nawalan ng dati nitong kasiglahan.
Ito ay tungkol sa ilog na unti-unting namamatay, kung saan wala nang nahuhuling isda, tungkol sa mga pamilyang natatakot uminom mula sa sarili nilang mga balon dahil may kakaiba na raw itong lasa. At lahat ng ebidensya, lahat ng sinasabi ng mga tao ng palihim. Iisang pangalan lang ang itinuturo. Hindi niya kailangang sabihin ang pangalan. Alam na ito ni Marco. Ang pangalang yun ay parang isang anino na bumabalot sa buong probinsya. Isang aninong nagbibigay ng liwanag sa iilan at nagdudulot ng kadiliman sa karamihan. Ricardo Vargas, isang pangalang binabanggit ng may paggalang sa harap ng publiko. Ngunit may takot sa mga pribadong usapan. Isang politiko, isang negosyante, isang pilantropo na ang bawat donasyon ay laging nasa unang pahina ng lokal na pahayagan. At ang kanyang pamilya ang nagmamay-ari ng lahat ng lupain sa paligid ng bundok na ito. Humiling si Marco. At ang kanyang paggiling ay mabigat. Puno energy pag-aalala. Alam mo naman kung paano dito. Clara, ang buong bayan ay may isang malaking utang na loob sa pamilya Vargas. Ang lolo niya ang nagpatayo ng simbahan kung saan tayo nagsisimba. Ang ama niya ang nagbigay ng lupa para sa eskwelahan kung saan nag-aaral ang mga bata. Siya naman ang nagbibigay ng trabaho sa halos lahat ng pamilya dito. Kasama na ang ilang kamag-anak natin. Utang na loob. Paano mo lalabanan ng isang bagay na hindi mo nakikita pero nararamdaman ng lahat? Ang tanong ni Marco ay hindi nangangailangan ng sagot. Ito ay isang katotohanang kasing tigas na mga batong kanilang inaapakan. Ito ang pader na mas mataas pa kaysa sa anumang pader ng minahan. Ito ang dahilan kung bakit ang mga kwento ay nananatiling bulungan. At ang katotohanan ay nananatiling nakabaon. Kaya nga kailangan natin ng matibay na ebidensya. Marco, gate ni Clara. Ang kanyang mga mata ay nag-aalab. Isang bagay na hindi nila maitatanggi. Isang bagay na hindi kayang bilhin ng pera o matabunan ng utang na loob. Isang bagay na gigising sa lahat. Nagpatuloy sila sa paglalakad. Mas maingat, mas tahimik. Si Marco, bilang isang estudyante ng geology, ay hindi lang tumitingin sa daan. Pinag-aaralan niya ang mga pader. Ang mga formasyon ng bato. Para sa kanya, ang mga bato ay nagsasalita. At may isang bagay sa kanilang kaliwa na tila sumisigaw. Isang bahagi ang pader. Hindi ito natural. Ang pagkakaayos ng mga bato ay masyadong perpekto, masyadong patak. Tila isinara ng may sadyang intensyon. Dito, sabi niya, habang hinahaplos ang isang malaking bato. Ang ibabaw nito ay magaspang. Ngunit ang mga gilid ay tila tinabas. Ang pader na ito. Hindi. Dapat dito narito. Tingnan mo mga siwang. May mga bakas ng lumang semento. Halatang gawa ng tao. Nakatinginan sila. Isang kislap ng takot at pananabik ang dumaan sa kanilang mga mata. Ito na marahil yon. Ginamit nila ang kanilang pinagsamang lakas upang itulak ang ilang malalaking bato na nakaharang. Sa una ay hindi ito gumalaw. Tila ba ayaw isuko ng bundok ang kanyang lihim. Ngunit sa kanilang pagpupursige, isang maliit na siwang ang nabuksan. At mula sa siwang na yon, isang masangsang na hangin ang lumabas. Amoy kemikal, amoy kalawang, amoy ng isang bagay na matagal nang itinatago sa kadiliman. At ngayon ay ayaw nang makita ang liwanag. Ito na ang daan patungo sa katotohanan. Bago sila pumasok, hinawakan ni Marco ang braso ni Clara. Pinigilan siya. Ang kanyang mga mata ay seryoso. Mas malalim pa kaysa sa kadiliman sa kanilang harapan. Mangako ka sa akin. Clara, sabi niya. Ang kanyang boses ay mababa at puno ng pagsusumamo. Kung may maramdaman tayong mali, kung may panganib, aalis tayo agad. Walang tanong-tanong. Walang pag-aalinlangan. Pangako tumango si Clara. Nakita niya ang takot sa mga mata ng kasintahan. Ngunit nakita rin niya ang tiwala at pagmamahal. Ngumiti siya. Isang ngiting nagpapagaan ng loob. Para sa kanya at para sa sarili. Magiging maayos lang ang lahat. Marco, magkasama tayo. Ngunit sa likod ng ngiting iyon, ang kanyang puso ay kumakabog ng napakabilis. Isang tambol na nagbababala. Sila'y nagkasya sa makitid na siwang. Isa-isa. Na tila mga aninong pumapasok sa isang ipinagbabawal na lugar. Ang liwanag mula sa kanilang mga lampara ang unang pumasok. At pagkatapos ay tuluyan na silang nilamon ng kadiliman sa kabilang panig. Natagpuan na nila ang bitak sa bundok. Ang hindi nila alam, sa loob ng bitak na yon ay naroroon ang nabubulok na puso ng isang sistema ng kapangyarihan. At ito ay may mga tapat na tagapagbantay. Ikatlong kabanata ang katahimikan ng bundok. Ang kanilang nakita sa kabilang panig ng siwang ay isang tanawing mula sa isang masamang panaginip. Ito ay isang malawak na kuweba.
Mas malaki pa kaysa sa pangunahing lagusan ng minahan, na tila isang lihim na katedral na itinayo para sa kasakiman. Ngunit hindi ito natural na kuweba. Ang sahig ay patag, sinemento, at ang mga pader ay puno ng mga makakapal na bakal na suporta. At sa gitna ng lahat ng ito ay isang sementeryo, isang sementeryo ng daan-daang mga bariles na metal na nakatambak na parang mga kabaong. Ang iba ay nakatayo pa. May mga markang halos hindi na mabasa. Ang iba ay nakatumba na. Tila sumuko na sa bigat ng kanilang lason na laman. Karamihan ay kinakalawang na. Ang pintura ay natutuklap na parang balat na nasunog mula sa mga butas at siwang na kinain ng kalawang. Isang maitim at malangis na likido ang mabagal na tumatagas. Bumubuo ng maliliit na lawa sa sahig na kumikinang sa ilalim ng kanilang mga ilaw. Parang mga bituin sa isang nakalalasong kalangitan. Ang amoy ay nakakasulasok. Masangsang na amoy ng kemikal na humahalo sa amoy ng nabubulok na metal. Isang amoy na dumidikit sa lalamunan at nagpapadama ng pait sa dila. May mga patay na insekto sa paligid ng mga lawa ng lason. Walang buhay dito, Diyos ko. Napaubos si Clara habang tinatakpan ang kanyang ilong at bibig ng manggas ng kanyang damit. Ang kanyang idealismo bilang isang mamamahayag ay biglang hinarap ng isang malagim na katotohanan. Ito ay mas malala pa sa inaakala ko. Ito ay isang krimen. Si Marco ay hindi nagsalita. Ang kanyang katahimikan ay puno ng galit ng isang siyentista. Kumuha siya ng isang maliit na boteng salamin mula sa kanyang bag at maingat na kumuha ng isang sampol ng lupa na basang-basa sa tumagas na likido. Alam niya, bilang isang mag-aaral ng geology, na ang lason na ito ay hindi mananatili dito. Ito ay sisipsipin ng lupa. Aagos kasama ng tubig sa ilalim ng lupa. At sa huli ay aabot sa mga ilog na pinangingisdaan at mga balon na iniinuman ng mga taong walang kamalay-malay. Ito ay isang lason na gumagapang ng tahimik habang si Marco ay abala. Si Clara naman ay mabilis na kumilos na parang isang sundalo sa gitna ng digmaan. Itinaas niya ang kanyang telepono at nagsimulang kumuha ng mga litrato at video. Bawat anggulo, bawat bariles na may marka ng bungo at mga buto, bawat agas, bawat patay na insekto. Ito na ang ebidensyang kailangan niya. Ito ang katotohanang gigising sa lahat. Ang katotohanang hindi kayang itago ng utang na loob. Sila ay abala sa kanilang ginagawa. Ang kanilang mga mundo ay umikot lamang sa krimen na nasa kanilang harapan. Kaya't hindi nila napansin ang isang anino na tahimik na lumitaw sa siwang na kanilang pinasukan. Hindi nila narinig ang mahinang tunog ng isang maliit na bato na natapakan. Isang lalaki. Siya ay nasa mga 40 anyos. Ang kanyang mukha ay tila inukit sa bato. Walang emosyon. Ang kanyang mga braso ay matipuno. Ang mga ugat ay litaw. Sanay sa mabibigat na gawain. Hindi siya sumigaw. Hindi siya nagbanta. Nagsalita lang siya sa isang malamig at patag na boses na tila mas nakakatakot kaysa sa anumang sigaw. Hindi sa inyo ang mga bagay na yan. Nagulat sina Marco at Clara. Napatalon sila sa takot. Mabilis silang lumingon. Ang liwanag ng kanilang mga lampara ay tumama sa mukha ng lalaki. Si Ramon, ang katiwala ng pamilya Vargas, ang taong kilala sa buong bayan bilang ang anino ni Ricardo Vargas. Ang taong gumagawa ng mga bagay na hindi maaaring gawin ng kanyang amo sa liwanag. Agad na itinulak ni Marco si Clara sa kanyang likuran. Ang katawan niya ay naging isang panangga. Sino ka? Wala kaming ginagawang masama. Sabi niya. Sinusubukang maging matatag. Kahit na ang kanyang puso ay kumakabog sa takot. Hindi sumagot si Ramon. Ang kanyang mga mata ay hindi tumitingin kay Marco. Nakatuon ito sa teleponong mahigpit na hawak ni Clara. Naglakad siya papalapit. Ang bawat hakbang ay mabigat at may katiyakan, na parang isang hayop na papalapit sa kanyang biktima. Ibigay mo sa akin ang telepono. Utos niya. Ang kanyang boses ay hindi nagbabago. Hindi sigaw ni Marco. At sa isang iglap, inihanda niya ang kanyang sarili. At doon nagsimula ang lahat. Mabilis na kumilos si Ramon. Mas mabilis kaysa sa inaasahan. Sinugot niya sila. Nagpambuno sila ni Marco. Ang saglit na laban ay marahas at desperado. Si Marco, kahit na mas bata at maliksi, ay walang laban sa brutal na lakas ng isang taong sanay sa pisikal na trabaho at walang kinikilalang awa. Sa gitna ng kaguluhan, dinampot ni Ramon ang isang malaking bato mula sa sahig. At walang pag-aalinlangan. Walang emosyon sa kanyang mga mata. Ibinagsak niya ito ng buong lakas sa ulo ni Marco. Isang nakakabinging tunog. Isang tunog na basag at basa. Bumagsak si Marco sa lupa. Walang imik. Ang kanyang lampara ay gumulong palayo. Ang liwanag nito ay sumasayaw ng ligaw sa mga pader
bago ito namatay. Marco. Ang sigaw ni Clara ay puno ng sakit at takot na hindi kayang ilarawan ng mga salita. Napuno ang kuweba ng kanyang mga hikbi. Sa sobrang takot, tumakbo siya papalayo kay Ramon. Papalayo sa katawan ni Marco na nakahandusay. At pumasok sa isang mas maliit at mas madilim na lagusan sa kabilang dulo ng kuweba. Hindi siya hinabol ni Ramon. Tumayo lang ito sandali. Tinitigan ang kanyang nagawa na parang isang ordinaryong trabaho lang. At pagkatapos ay mahinahon na lumabas ng kuweba sa labas. Malapit sa pasukan ng minahan. Isang matandang lalaki ang nag-aayos ng kanyang mga gamit. Naghahanda ng umuwi. Si Mang Lito. Halos 60 taong gulang na siya. Ang kanyang balat ay kulubot na dahil sa araw at sa mga taon ng pagtatrabaho sa ilalim ng lupa. Narinig niya ang sigaw. Isang sigaw ng babae na puno ng takot na tila pinunit mula sa kaluluwa. At pagkatapos ay nakita niya si Ramon na papalabas. Ang kanyang mukha ay kasing kalmado gaya ng dati. Mang Lito, sabi ni Ramon sa kanyang karaniwang malamig na boses. Gusto ni Ginoong Vargas na manatiling tahimik ang bundok na ito. Tulungan mo ako. Alalahanin mo kung sino ang nagpaaral sa anak mo. Ang mga salitang yon ay tumusok sa puso ni Mang Lito na parang isang kutsilyo. Utang na loob. Ang bigat nito ay tila mas mabigat pa kaysa sa anumang bato na kanyang nabuhat. Biglang pumasok sa isip niya ang imahe ng kanyang anak na lalaki na may hawak na diploma. Nangginginig. Walang lakas na tumutol. Sumunod si Mang Lito kay Ramon. Tinulungan niya itong maglagay ng mga dinamita sa pasukan ng kuweba kung saan tumakbo si Clara. Bawat galaw niya ay mabigat. Bawat paghinga niya ay puno ng pagsisisi na nagsisimula ng kumain sa kanyang kaluluwa. Isang malakas na pagsabog ang yumanig sa buong bundok. Ang lupa ay umuga na parang isang hayop na nasasaktan. Ang mga bato at lupa ay gumuho. Tuluyang isinasara ang pasukan ng lagusan. Isinasara ang anumang ebidensya. At isinasara ang kapalaran ni Clara. Pagkatapos ng pagsabog, isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa paligid. Umalis si Ramon na parang walang nangyari. Naiwan si Mang Lito. Nakatayo, nakikinig sa katahimikan ng bundok, ngunit sa loob ng kanyang isipan. Sa loob ng kanyang puso. Ang sigaw ni Clara ay paulit-ulit pa ring umaalingaw. Ang katahimikan ng bundok ay bumalot sa lahat. Ngunit ang katahimikan ng isang tao ay mas nakakatakot kung ikaw ay nasa posisyon ni Mang Lito. Naipit sa pagitan ng utang na loob at takot. Magkakaroon ka ba ng lakas ng loob na magsalita? Ibahagi ang iyong mga saloobin sa section ng komento sa ibaba. Nais naming marinig ang iyong kwento. Ika-4 na kabanata ang Pasaning, Engiwalong taon. Taong 2019. Ang balita tungkol sa kalansay na natagpuan sa minahan ng kasaysayan ay mabilis na kumalat na parang apoy sa tuyong damo. Mula sa social media. Napunta ito sa mga lokal na pahayagan. At sa huli ay sa mga pambansang balita sa telebisyon. Ang isang nakalimutang trahedya na matagal nang natabunan ng alikabok at ng mga bagong balita ay muling nabuhay. Ang mga larawan ni Marco at Clara ay muling lumitaw. Ang kanilang mga ngiti ay tila nagyelo sa panahon. Isang paalala ng buhay na nawala sa kanyang maliit na bahay sa paanan ng bundok. Si Mang Lito ay nakaupo sa harap ng kanyang lumang telebisyon. Hindi gumagalaw na parang isang estatwa. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa larawan ng 2 kabataan. Ngunit ang kanyang nakikita ay ang kadiliman ng isang kuweba at ang alaala ng isang sigaw. Ang kanyang asawa, si Aling Elena, ay tahimik na nagmamasid sa kanya mula sa kusina. Nakita niya ang panginginig ng mga kamay ng kanyang asawa habang hawak nito ang isang baso ng tubig. Alam niya, sa loob ng 8 mahahabang taon, alam niyang may isang mabigat na pasanang dinadala ang kanyang asawa. Isang multo na laging kasama nila sa kanilang maliit na tahanan. Sa istasyon ng pulisya sa Tacloban, isang bagong mukha ang humaharap sa kasong ito. Si Detective Isabela Reyes. Nasa mga 30 taong gulang pa lang siya. Isang babaeng may matalas na isip at determinadong mga mata na hindi kayang itago ng kanyang kalmadong kilos. Kalilipat lang niya mula sa Maynila. Dala ang isang reputasyon sa paglutas ng mga komplikadong kaso na sinukuan na ng iba. Hawak niya ang folder ng kaso ng pagkawala ni Marco at Clara noong 2011. Ang folder ay manipis. Nakakagulat na manipis. Naglalaman lamang ito ng ilang mga pahayag mula sa mga nag-aalalang magulang. Isang tala ng kanilang mga huling text message at isang maikling ulat na nagsasabing walang nakitang anumang lead pagkatapos ng ilang linggong paghahanap. Ito ay isang cold case. Detective, sabi ng kanyang hepe. Isang matandang pulis na pagod na sa mga trahedya. Huwag kang masyadong umasa.
Maraming nawawala sa mga bundok na ito, ngunit tumingin si Reyes sa kanyang hepe. Ang kanyang tingin ay matatag at hindi natitinag. Walang kasong nananatiling malamig. "Sir?" sagot niya. Ang kanyang boses ay mahinahon ngunit puno ng bigat. May mga katotohanan lamang na naghihintay na mapainitan. Ang gabi para kay Mang Lito ay isang walang katapusang impyerno. Sa tuwing ipipikit niya ang kanyang mga mata, bumabalik ang lahat. Ang sigaw, ang pagsabog, at ang pinakamasaklap sa lahat, ang katahimikan pagkatapos nagising siya. Basang-basa ng malamig na pawis sa kanyang panaginip. Hindi lang sigaw ang kanyang naririnig. Naririnig niya ang tunog ng mga kuko na kumakaskas sa bato mula sa loob ng kadiliman. Isang desperadong paghingi ng tulong na hindi niya tinugunan. Bumangon siya at lumabas sa kanilang maliit na beranda. Mula roon, tanaw niya ang madilim na silweta ng bundok laban sa kalangitan na may kaunting bituin. Pakiramdam niya, ang bundok ay nakatitig din sa kanya. Isang tahimik na saksi, isang kasabwat sa kanyang kasalanan na hindi nangungusap. Samantala, sa liwanag ng umaga, si Detective Reyes ay bumalik sa lugar ng krimen. Dinala niya ang kanyang koponan. Ngunit sa una, siya lang ang naglakad-lakad sa paligid ng bibig ng minahan. Hindi siya nakahanap ng pisikal na ebidensya. Sinusubukan niyang damhin ang lugar. Sinusubukan niyang pakinggan ang kwento na gustong sabihin ng minahan sa gitna ng katahimikan nito. Ang gumawa nito ay hindi lang gustong itago ang katawan. Sabi niya sa kanyang sarili, ang kanyang boses ay isang bulong sa hangin. Gusto niyang burahin ang isang buong kwento. Gusto niyang patahimikin hindi lang ang mga biktima, kundi pati na rin ang bundok. Sa kanyang opisina, sinimulan niya ang isang sistematikong proseso na parang isang siruhano. Inutusan niya ang kanyang mga tauhan na tipunin ang lahat ng posibleng talaan. Mga listahan ng mga empleyado ng lahat ng negosyo ng pamilya Vargas noong panahong yon. Mga listahan ng mga taong naninirahan sa mga baryo sa paligid ng minahan. Isang malawak na lambat na inihahagis sa nakaraan. Umaasang may mahuhuling kahit isang maliit na isda. At sa isang mahabang listahan ng mga dating minero na nagtrabaho para sa kumpanya ng mga Vargas. Isang pangalan ang lumabas. Isang pangalan na nakatira pa rin sa parehong baryo. Lito. Mang Lito, sa bahay. Habang nakikinig sa radyo, narinig ni Mang Lito ang isang anunsyo mula sa pulisya. Nanawagan sila sa sinumang may impormasyon tungkol sa pagkawala ni Marco at Clara. 8 taon na ang nakalipas na makipag-ugnayan sa kanila. Biglang nanikip ang kanyang dibdib. Ang puso niya ay nagsimulang tumibok ng napakabilis. Tila gusto nitong kumawala sa kanyang tadyang. Sa istasyon ng Polisya, kinuha ni Detective Reyes ang isang pulang panulat sa gitna ng daan-daang pangalan. Dahan-dahan. Binilugan niya ang isa. Mang Lito. Hindi niya alam kung bakit. Isang kutob lang. Isang pakiramdam na ang sagot ay hindi matatagpuan sa mga taong maingay, kundi sa isang taong matagal nang piniling manahimik. 2 taong hindi magkakilala. Ang isa ay naghahanap ng katotohanan na parang isang mangangaso. Ang isa ay binihag ng katotohanan na parang isang bilanggo. Hindi magtatagal. Ang kanilang mga landas ay magtatagpo at sa oras na yon, ang pasanang dinala sa loob ng 8 taon ay magkakaroon ng pagkakataong maibaba. 5 kabanata ang digital na multo. Sa loob ng isang malamig at tahimik na silid ng ebidensya, kung saan ang amoy ng lumang papel at disinfectant ay naghahalo sa hangin. Si Detective Isabela Reyes ay mag-isang nakaupo. Sa harap niya, sa ibabaw ng isang mesang metal, ay ang luma at maruming backpack ni Marco. Ang lahat ng laman nito ay nailabas na at maingat na nakalista sa isang puting papel, isang lumang mapa ng mga bundok ng Leyte. Ilang aklat tungkol sa iba't ibang uri ng bato. Isang botelya ng tubig na walang laman. At isang balat ng candy. Mga ordinaryong bagay na pag-aari ng isang estudyanteng puno ng pangarap. Ngunit para kay Reyes, may kulang. May isang bagay na hindi tama. Isang notang wala sa tono sa tahimik na musikang ito ng mga ebidensya. Hinawakan niya ang backpack. Makan ito, masyadong magaan para sa isang taong papasok sa isang ekspedisyon. Sinimulan niyang kapain ang bawat pulgada nito. Ang kanyang mga daliri ay parang isang bulag na nagbabasa ng isang lihim na mensahe na nakasulat sa braille. Hinaplos niya ang ilalim, ang mga gilid, ang mga strap na halos maputol na sa kalumaan, at doon, sa ilalim ng backpack, sa loob ng panloob na sapin na medyo matigas, may naramdaman siyang isang bagay na matigas at parihaba. Halos kasing laki ng kanyang hinlalaki. Maingat niyang sinuri ang tahi. May isang bahagi ng tahi na tila iba ang kulay ng sinulid. Mas bago, mas madilim,
na tila isinara ng may pagmamadali ng isang taong gustong magtago ng isang bagay na mahalaga. Hindi ito bahagi ng orihinal na disenyo. Ito ay isang lihim na bulsa. Kumuha siya ng isang maliit na kutsilyo mula sa kanyang desk. Isang Sim Reaper na laging dala niya para sa mga ganitong pagkakataon. At maingat na may paghingang pinipigil. Ginupit niya ang bawat tahi at mula sa maliit na butas, dahan-dahan niyang inilabas ang isang maliit na bagay na nakabalot sa isang makapal na plastik na selyado. Na tila isang modernong anting-anting. Isang USB flash drive. Hindi ito ordinaryo. Ang katawan nito ay gawa sa makapal na goma at metal. Idinisenyo upang maging matibay. Idinisenyo upang maligtas sa tubig, alikabok, at maging sa malakas na pagkakabagsak. Isang digital na kaban ng yaman. Isang time capsule. Dinala niya ito sa technical department. Sa isang silid na puno ng mga kumukurap na ilaw at mahinang ugong ng mga server na nagtatrabaho ng walang tigil. Doon, ipinakilala sa kanya si David. Isang binatang henyo sa teknolohiya na mas komportable sa harap ng mga circuit board kaysa sa mga tao. Ang kanyang buhok ay magulo. At ang kanyang mga mata sa likod ng makapal na salamin ay laging tila nakatingin sa isang mundong hindi nakikita ng iba. Detective, sabi ni David. Habang sinusuri ang USB drive sa ilalim ng isang magnifying lamp, umiling siya. At ang pag-iling na yon ay tila isang hatol. 8 taon sa loob ng isang minahan na basa at puno ng mineral. Ang corrosion ay malala na. Ang tsansa na mabuhay ang data nito ay napakaliit. Para itong pagsubok na basahin ng isang libro na ibinabad sa tubig. Pinatuyo sa araw at ibinaon sa putik. Ngunit para kay Reyes, ang maliit na tsansa ay mas mabuti kaysa sa wala. Ang pag-asang ito, gone man call it, ang siyang nagpapanatili sa isang kasong tulad nito na buhay. Gawin mo ang lahat ng iyong makakaya. David, sabi niya. Ang kanyang boses ay mahinahon ngunit may bigat ng isang utos. Kahit isang salita lang, kahit isang larawan, kailangan namin ng kahit ano. Ang mga sumunod na araw ay isang pagsubok sa pasensya. Si Reyes ay hindi mapakali sa kanyang opisina. Bawat tunog ng telepono ay nagpapatayo ng kanyang mga balahibo. Samantala, sa baryo, ang mundo ni Mang Lito ay unti-unting lumiliit. Ang mga pulis ay nagsimulang magtanong-tanong sa kanyang mga kapitbahay. Nagpapakita ng mga larawan ni Marco at Clara. Nakikita niya ang kanilang mga sasakyan na dumadaan sa kanilang malikabok na kalsada. Bawat anino sa gabi ay tila isang banta. Bawat katok sa pinto ay nagpapatigil sa kanyang paghinga. Ang bigat ng kanyang kasalanan ay nagiging mas mabigat sa bawat araw na lumilipas. Isang kanser na kumakain sa kanyang kaluluwa. Sa ikatlong gabi, hating gabi na, nang ang buong istasyon ay tahimik na. Tumunog ang telepono ni Reyes. Isang hindi pamilyar na numero. Si David. Nagawa ko, sabi ng isang pagod ngunit matagumpay na boses sa kabilang linya. Nagmamadaling nagpunta si Reyes sa laboratorio. Ang silid ay tahimik. Maliban sa mahinang tunog ng isang computer, si David ay nakaupo sa harap ng isang malaking monitor. Ang kanyang mukha ay naliligo sa asul na liwanag nito. May isang pagod ngunit malawak na ngiti sa kanyang mga labi. Hindi lahat ay na-recover ko. Detective, sabi niya. Maraming mga file ang sira na. Parang mga sirang pahina ng isang lumang libro. Ngunit may ilang mga bagay na nanatili. Mga multo sa loob ng makina. Ipinakita niya kay Reyes ang mga ito. Ang unang larawan ay malabo. Ngunit malinaw pa rin. Isang tambak ng mga kinakalawang na bariles sa loob ng isang madilim na kuweba. Ang pangalawa ay mas malinaw, isang close-up ng isang bariles na may marka ng bungo at mga buto. Ang pangatlo, pang-apat, pang-lima. Lahat ay pareho. Isang malinaw na ebidensya ng isang iligal na tambakan ng lason. At pagkatapos, ang huling bagay, isang text file. Hindi ito malaki. Ilang talata lang. Ito ay ang journal ni Clara. Isang bintana sa kanyang mga huling araw. Binasa ito ni Reyes ng malakas sa mahinang boses. Ang kanyang sariling boses ay tila nagiging isang daluyan para sa boses ni Clara. Ang mga salita ng dalaga ay tila bumubulong mula sa nakaraan. Inilarawan niya ang kanyang mga hinala, ang kanyang pananaliksik, ang kanyang takot, at ang kanyang hindi matinag na determinasyon. At sa dulo, ang huling entry na isinulat niya bago sila pumasok sa minahan. Isang mensahe na tila isinulat para mismo kay Reyes. Bukas, papasukin namin ang kanlurang lagusan, sabi ni Marco. Wala ito sa mapa. Pakiramdam ko, nandoon ang sagot. Kung tama ko, hindi na ito may tatago ni Ricardo Vargas. Natapos ang dokumento. Si Reyes ay nakatitig sa screen.
Ang kanyang mukha ay hindi mabasa sa liwanag ng monitor. 8 taon ng katahimikan. Winakasan ng isang maliit na piraso ng teknolohiya na nilikha upang mag-imbak ng mga alaala. Ang digital na multo ni Clara ay nagsalita na, at hindi lang siya nag-iwan ng ebidensya ng isang krimen. Nag-iwan din siya ng isang mapa, isang direksyon, isang huling misyon. At alam na ni Detective Reyes kung saan siya susunod na pupunta. Ang pagbisita sa bahay ng mga Vargas ay hindi na maaaring ipagpaliban. Ika-6 na kabanata, ang bahay ng katahimikan. Ang mansyon ng mga Vargas ay hindi isang bahay. Ito ay isang kuta. Nakatayo ito sa tuktok ng isang burol, kung saan tanaw nito ang buong bayan na parang isang hari na nagmamasid sa kanyang mga nasasakupan. Ang mga pader na bato na nakapalibot dito ay matataas at nababalutan ng mga baging. At ang bakal na tarangkahan ay maringal, pinalamutian ng inisyal na V. Habang minamaneho ni Detective Reyes ang kanyang sasakyan paakyat sa pribadong kalsada na simentado at maayos, naramdaman niya na tila pumapasok siya sa ibang mundo. Isang mundong may sariling mga batas, sariling mga alituntunin, at sariling mga sikreto. Pinili niyang pumunta ng mag-isa. Walang poliskar na kumikinang, walang uniforme. Isang simpleng itim na sasakyan at isang simpleng kasuotan. Hindi ito isang opisyal na interogasyon kung saan ang kapangyarihan ay nasa panig niya. Ito ay isang pagbisita. Isang galaron neches. Ang tarangkahan ay bumukas ng walang tunog, na tila kontrolado mula sa kung saan. Si Ricardo Vargas mismo ang sumalubong sa kanya sa malaking pinto na gawa sa matigas na kahoy. Siya ay isang lalaking nasa mga 60 taon. Ang kanyang buhok ay may mga puti na, ngunit ang kanyang tindig ay tuwid pa rin at puno ng autoridad. Ang kanyang ngiti ay mainit at magalang. Ang uri ng ngiti na nakikita sa mga poster ng kampanya. Ngunit ang kanyang mga mata ay malamig at mapanuri. Mabilis na tinitimbang ang bawat galaw niya. Detective Reyes, sabi niya. Ang kanyang boses ay malumanay, na parang isang matagal ng kaibigan. Isang karangalan na mabisita ng isang tanyag na alagad ng batas. Halika, pumasok ka. Dinala siya ni Vargas sa kanyang pribadong aklatan. Ang silid ay amoy lumang papel, katad, at mamahaling kahoy. Ang mga pader ay puno ng mga libro mula sa sahig hanggang sa kisame. Mga librong mukhang hindi pa nabubuklat. Lahat ay mukhang perpekto. Lahat ay nasa tamang lugar. Isang refleksyon ng taong nagmamay-ari nito. Isang taong sanay na kontrolin ang lahat sa kanyang paligid. Inalok siya ni Vargas ng tsaa. Magalang siyang tumanggi. Diretso na po ako sa punto. Ginoong Vargas, wala po akong maraming oras. Siyempre, sabi ni Vargas. Habang umuupo sa isang malaking silyang balat sa likod ng kanyang mesa na gawa sa mahogany. Umupo si Reyes sa silyang nasa tapat niya. Hindi siya natinag sa karangyaan ng lugar. Nandito po ako tungkol sa isang lumang kaso. Ang pagkawala ni Marco at Clara. 8 taon na ang nakalipas. Tumango si Vargas. Ang kanyang mukha ay nagpakita ng isang anino ng kalungkutan na tila rehersado. Isang malaking trahedya. Naalala ko pa. Ang buong bayan ay nagluksa. Mga kabataang may magandang kinabukasan sana. Ang kanilang mga labi, o ang labi ng isa sa kanila, ay natagpuan sa isa sa mga lumang minahan sa inyong lupain. Diretsong sabi ni Reyes. Ang kanyang mga mata ay hindi bumibitaw sa mga mata ni Vargas. Hindi nagbago ang ekspresyon ni Vargas. Narinig ko nga sa balita. Napakalong quote. Ang minahan na yon ay matagal nang sarado. Bago pa man ako mamahala sa aming mga negosyo. Isang mapanganib na lugar. Laging kong sinasabi sa mga tao na iwasan yon. Nagsimula na ang laro. Natagpuan din namin ang kanilang mga gamit. Patuloy ni Reyes. Ang kanyang boses ay kalmado at pantay. Mukhang interesado sila sa minahan na yon. Lalo na si Clara. Siya ay isang batang mamamahayag na may maraming tanong. Mukhang nagsusulat siya ng isang kwento tungkol sa mga kemikal. Nagtaas ng kilay si Vargas, na parang nagulat. Talaga, mga kabataan, laging gapunuan na pag-usisa. Minsan, ang pag-usisa ay nagiging mapanganib. Ito na ang pagkakataon ni Reyes. Inilabas niya ang kanyang alas. Hindi sa pamamagitan ng pagsigaw, kundi sa pamamagitan ng isang bulong. Si Clara ay isang napakaingat na mamamahayag. Sabi niya, na tila isang ordinaryong komento lang. Sinigurado niyang nakasave ang lahat ng kanyang mga tala. Sa isang USB flash drive na hindi basta-basta nasisira ng tubig. Sa isang iglap. Isang bagay ang nagbago. Halos hindi ito kapansin-pansin sa isang ordinaryong mata. Ngunit para kay Reyes, ito ay kasing linaw ng araw. Isang bahagyang paninigas ng panga ni Vargas.
Isang halos hindi marinig na pagtambol ng kanyang mga daliri sa makinis na ibabaw ng kanyang mesa. Isang malamig na kislap sa kanyang mga mata na hindi naroroon kanina. Nakita ito ni Reyes. Alam niya, ang kanyang palaso ay tumama sa target. Ngumiti si Vargas. Ngunit ang ngiti ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Ito ay isang maskara, napakatalinong bata. Isang malaking kawalan sa industriya ng pamamahayag. Sayang, tumayo na si Reyes. Tapos na ang kanyang misyon dito. Salamat sa iyong oras. Ginoong Vargas. Walang anuman. Detective, sabi ni Vargas. Habang inihahatid siya sa pinto at bago siya umalis, idinagdag niya sa isang boses na tila nag-aalala, ngunit puno ng pahiwatig na hindi maitatago. Ang Leyte ay isang komplikadong lugar. Minsan, ang mga taong masyadong mausisa ay napapahamak. Isang malaking sayang kung ang isang mahusay na detective na tulad mo ay masasayang lang ang oras sa isang lumang trahedya na matagal nang dapat kalimutan. Ito ay isang babala na binalot sa isang magalang na payo. Pag-alis ni Reyes, habang nasa loob ng kanyang sasakyan, naramdaman niya ang mga mata ni Vargas na nakatitig sa kanyang likuran. Alam niya, nakanti niya ang isang bahay ng mga putakte sa loob ng aklatan. Ang ngiti sa mukha ni Ricardo Vargas ay nawala. Pinalitan ito ng isang malamig na galit. Kinuha niya ang kanyang telepono. I-dial niya ang isang numero na matagal na niyang hindi tinatawagan. Si Ramon Bayan, malamig niyang sabi nang may sumagot sa kabilang linya. Alamin mo ang lahat tungkol kay Detective Isabela Reyes. Lahat. At bantayan mo ang ating mga dating tauhan. Lalo na si Lito. Ikapitong kabanata, ang kumpisal sa beranda. Alam ni Detective Reyes na limitado na ang kanyang oras. Ang babala ni Vargas ay malinaw na parang isang linya sa buhangin. Anumang hibla na kumukonekta sa nakaraan ay nasa panganib na ngayon. At ang pinakamarupok na hibla sa lahat ay isang matandang lalaki na nagngangalang Lito. Kailangan niyang makarating dito bago pa man gawin ni Vargas ang kanyang susunod na hakbang. Bago pa man tuluyang mapatahimik ang tanging boses na maaaring magbigay linaw sa lahat, kaya't kinagabihan. Habang ang araw ay dahan-dahang lumulubog sa likod ng mga bundok, nag-iwan ng mga kulay kahel at lila sa kalangitan. Minaneho ni Reyes ang kanyang sasakyan. Hindi patungo sa istasyon, kundi sa isang maliit na baryo sa paanan ng bundok. Iniwan niya ang kanyang sasakyan sa malayo, sa tabi ng isang puno ng mangga, at nilakad ang natitirang daan na maalikabok. Hindi siya nakasuot ng uniforme. Ang dala lang niya ay ang bigat ng katotohanan na kanyang natuklasan at ang pag-asang may isang taong handang tumulong sa kanya na pasanin ito. Nakita niya si Mang Lito na nakaupo mag-isa sa isang lumang silyang kahoy sa kanilang maliit na beranda. Ang bahay ay maliit, gawa sa kahoy at kawayan, ngunit malinis at maayos. Ang mga mata ng matanda ay nakatitig sa kawalan. Sa direksyon ng minahan, mukha siyang mas matanda kaysa sa kanyang edad. Tila ba ang 8 taon na lumipas ay bumigat ng 100 beses sa kanyang mga balikat. Dahan-dahang lumapit si Reyes. Ang kanyang mga yapak ay halos walang tunog sa lupa. Hindi siya nagsalita agad. Umupo siya sa isang baitang ng hagdanan. Ilang talampakan mula sa matanda. At tahimik na pinanood ang paglubog ng araw kasama niya. Sa katahimikan, may isang uri ng pag-unawa. Pagkaraan ng ilang minuto, nang ang huling sinag ng araw ay nawala na, nagsalita si Reyes sa isang napakahinang boses. Hindi ito boses ng isang pulis na nag-iimbestiga. Ito ay boses ng isang tao. Mukhang mabigat ang bundok na yan. No, Mang Lito, nagulat ang matanda. Lumingon siya kay Reyes. Ang kanyang mga mata ay puno ng gulat at isang takot na matagal nang naninirahan sa kanya. Akmang tatayo siya. Ang kanyang katawan ay naging alerto. Huwag po kayong matakot, sabi ni Reyes. Hindi gumagalaw mula sa kanyang kinauupuan. Wala po akong dalang posas. Hindi po ako nandito para manghuli. Nandito po ako para makinig. Umupo muli si Mang Lito. Ngunit ang kanyang katawan ay tensyonado pa rin. Handang tumakbo anumang oras. Nagpatuloy si Reyes. Ang kanyang boses ay malumanay pa rin. Ang tatay ko po ay isang karpintero. Buong buhay niya, ang pinapasan niya ay ang bigat ng aming pamilya. Ang mga pangarap niya para sa amin. Pero sabi niya sa akin isang beses, wala raw bigat na masihigit pa sa bigat ng isang sikretong dinadala mo ng mag-isa. Sa mga salitang yon, isang bagay ang nabasag sa loob ni Mang Lito. Ang pader na kanyang itinayo sa loob ng 8 taon, nagawa sa takot at utang na loob, ay nagsimulang gumuho. Ang kanyang mga labi ay nanginig. Ang kanyang mga mata ay nagsimulang mamasa, na parang isang tuyong lupa na sa wakas ay nabasa ng ulan. At pagkatapos, nagsimula siyang magsalita. Sauna.
Ito ay mga pira-pirasong salita lang. Mga bulong na halos hindi marinig. Ang sigaw. Ang pagsabog. Hindi ko sinasadya. Hinayan lang siya ni Reyes. Hindi niya ito pinilit. Binigyan niya ito ng espasyo. Binigyan niya ito ng katahimikan. At sa katahimikang yon, bumuhos ang lahat. Ang kwento ay lumabas na parang isang ilog na sumira sa kanyang dam. Ikinuwento niya ang lahat. Ang sigaw ng babae na hanggang ngayon ay naririnig pa rin niya sa kanyang mga panaginip. Isang sigaw na humihingi ng tulong. Ang pagsabog na yumanig hindi lang sa bundok, kundi pati na rin sa kanyang kaluluwa. Ang malamig na mukha ni Ramon. Walang emosyon. At ang utang na loob na pumulupot sa kanyang leeg na parang isang lubid. Na pumigil sa kanya na huminga ng maluwag sa loob ng 8 taon. Habang siya'y nagsasalita, ang pinto ng bahay ay marahang bumukas. Ang kanyang asawa, si Aling Elena, ay tahimik na lumabas. Hindi siya nagsalita. Tumayo lang siya sa likod ng kanyang asawa at marahang inilagay ang kanyang kamay sa balikat nito. Isang tahimik na suporta. Isang pag-unawa na hindi nangangailangan ng mga salita. Hindi ko natulungan ng batang yon. Umiyak na, sabi ni Mang Lito. Ang kanyang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang mga kulubot na pisngi. Hinuhugasan ng alikabok ng maraming taon. 8 taon ko siyang pinabayaan sa dilim. Pero ayoko nang manatili ang kanyang kaluluwa doon. Nasa kanlurang lagusan siya. Detective, sa lugar na kanilang pinasabog, ito na ang kumpisal. Ito na ang katotohanan pagkatapos niyang sabihin ang lahat. Si Mang Lito ay yumuko at umiyak ng husto. Isang iyak na matagal nang kinikimkim. Isang iyak na nagmula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Sa unang pagkakataon sa loob ng 8 taon. Ang mga luhang yun ay hindi na luha ng pagdurusa. Ito ay mga luha ng paglaya. Ang kumpisal na matagal nang hinihintay ay sa wakas ay nasabi na. Hindi sa loob ng isang malamig na silid ng interogasyon, kundi sa ilalim ng bubong ng isang simpleng tahanan. Sinabi ito hindi dahil sa takot sa parusa, kundi dahil sa isang malalim na pagnanais na mapatawad. Kung kayo ay nakikinig pa rin hanggang sa puntong ito, mangyaring mag-iwan ng numerong 1 sa seksyon ng komento sa ibaba upang malaman ko na mayroon pa akong mga kasama sa paglalakbay na ito. Ang inyong presensya ang pinakamalaking inspirasyon para sa akin na ipagpatuloy ang huling bahagi ng kwento. Ika-8 bahagi ang mga salita sa bato. Ang unang sinag ng araw ay dahan-dahang gumapang sa tuktok ng mga bundok ng Leyte. Ang liwanag nito ay hindi pa mainit. Isang kulay gintong guhit sa abot tanaw na naghuhudyat ng simula ng isang araw na magtatakda ng katapusan sa isang 8 taong paghihintay. Sa paanan ng minahan ng kasaysayan, ang hangin ay nanunuot sa lamig. Dala ang halimuyak ng hamog sa mga dahon at ang metalikong amoy ng mga pala at tiko na nakahanda na. Ang katahimikan ay binasag ng ugong ng isang henerasyon. Isang tunog na tila banyaga sa lugar na ito na matagal nang pinaghaharian ng katahimikan. Sa gitna ng lahat, si Detective Isabela Reyes ay nakatayo na parang isang estatwa. Ang kanyang mga utos ay hindi pa sigaw, kundi mahinahon na tiyak. Bawat salita ay may bigat na nagpapakita ng kabanalan ng kanilang misyon. Dahan-dahan lang. Paulit-ulit niyang sinasabi, bawat bato ay maaaring isang alaala. Ang bawat miyembro ng rescue at forensics team ay gumagalaw ng may pambihirang pag-iingat. Na parang hindi lupa at bato ang kanilang hinuhukay, kundi isang sugat na malapit ng maghilom. Sa isang sulok, malayo sa karamihan, nakatayo si Mang Lito. Ang kanyang mukha ay kulubot na dahil sa panahon at sa bigat ng konsensya. Hindi siya lumalapit. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa tumpok ng mga bato at lupa na minsan niyang tinulungang itambak sa kanyang isipan. Naririnig pa rin niya ang dagundong ng pagsabog. Isang tunog na sinubukan niyang kalimutan sa loob ng halos 3,000 araw. Nakikita niya ang multo ni Ramon, ang malamig nitong mga mata. At nararamdaman niya ang bigat ng utang na loob na halos dumurog sa kanyang kaluluwa. Ngayon, habang pinapanood niya ang mga taong naguhukay, isang kakaibang pakiramdam ang dumaloy sa kanya, hindi takot, kundi isang uri ng mapait na pag-asa. Ang pag-asang matatapos na ang lahat. Ang oras ay tila gumagapang. Ang bawat pagpala ng lupa ay isang paghingang pinipigil. Si Reyes mismo ay hindi umalis sa kanyang pwesto. Pinapanood niya ang bawat galaw. Ang kanyang isip ay bumabalik sa mga lumang report. Sa mga litrato ni Marco at Clara, mga ngiting puno ng pangarap. Mga matang hindi alam ang trahedyang naghihintay. Alam niya na ang kanilang hinahanap ay higit pa sa isang bangkay. Ito ay ang huling kabanata sa isang kwentong hindi dapat nagtapos ng ganito. Ang init ng araw ay nagsimula ng tumama sa kanilang mga likod. Ngunit ang lamig sa lugar ay hindi nawawala. At bigla, isang sigaw ang pumunit sa tensyon.
Tumigil isang manggagawa, pawisan at pagod. Ang nakatayo habang hawak ang kanyang pala sa ere. May puwang. Ang lahat ng ingay ay huminto. Ang ugong ng henerasyon ay namatay. Ang tanging naririnig na lang ay ang mabilis na tibok ng kanilang mga puso. Dahan-dahang lumapit si Reyes. Ang kanyang mga bota ay lumilikha ng mahinang tunog sa maluwag na lupa. Doon, sa ilalim ng isang malaking bato, may isang siwang, isang bibig ng kadiliman na nag-aanyaya sa kanila. Nahanap na natin. Bulong niya sa sarili. Si Reyes ang nangunang pumasok. Kasama ang dalawang pinagkakatiwalaang miyembro ng forensics team. Ang pagbabago mula sa sikat ng araw patungo sa ganap na kadiliman ay nakakabigla. Ang hangin sa loob ay mabigat at wala ng buhay. Amoy ng lupang hindi nasikatan ng araw at ng isang bagay na matagal nang nabubulok. Ang kanilang mga flashlight ay parang mga espada ng liwanag na humihiwa sa dilim. Maingat ang bawat hakbang hanggang sa ang sinag ng ilaw ni Reyes ay tumama sa isang bagay na maputi sa dulo ng maliit na kuweba. Isang kalansay, nakasandal sa pader. Ang mga binti ay nakaunat, na para bang mapayapang nagpapahinga. Isang eksenang tahimik ngunit sumisigaw ng libu-libong kwento ng paghihirap. Sa tabi nito, isang piraso ng bato na may matulis na dulo ang naging saksi at kasangkapan sa kanyang mga huling araw. Dahan-dahan, halos nangginginig. Itinaas ni Reyes ang sinag ng kanyang ilaw patungo sa pader na bato sa likod ng kalansay. At doon, ang lahat ay natigilan. Mga salitang inukit ng may hirap. Bawat letra ay isang patak ng kanyang natitirang lakas. Ang mga ito'y hindi perpekto. Ngunit ang mensahe ay malinaw na parang kristal. Sa katahimikan ng libingang iyon, ang boses ng tagapagsalaysay ay umalingaw-ngaw. Binabasa ang mga huling salita ni Clara. Ang pangalan ko ay Clara. Pinatay ni Ricardo Vargas si Marco at inilibing ako ng buhay dito. Ginawa niya ito upang itago ang lason na ibinuhos niya sa lupain ito. Pakiusap, huwag ninyong hayaang mamatay kami ng walang kabuluhan. Sabihin ninyo sa aking mga magulang. Mahal ko sila. Walang nagsalita. Ang tatlong tao sa loob ng kuweba ay nakatayo lamang. Pinoproseso ang bigat ng kanilang natuklasan. Ito ang boses mula sa kabilang buhay. Isang huling akusasyon na isinulat hindi gamit ang tinta, kundi ang determinasyon. Ipinikit ni Reyes ang kanyang mga mata at isang mainit na luha ang dumaloy sa kanyang pisngi, isang luha para kay Clara, para kay Marco, at para sa hustisyang napakailap. Paglabas niya sa liwanag, ang kanyang mukha ay nagbago. Wala nang pag-aalinlangan. Napalitan ito ng isang bakal na determinasyon. Tumingin siya sa direksyon ni Mang Lito, na nakatayo pa rin sa malayo. Nagtama ang kanilang mga mata at tumango si Reyes. Isang tango na nagsasabing, tapos na ang paghihintay. Salamat. 8 taon na ang nakalipas. Isang pagsabog ang pumilit sa bundok na manahimik. Ngayon, sa pamamagitan ng mga salitang inukit sa bato, ang bundok mismo ang nagbigay ng kanyang testimonya. Ang hustisya na matagal nang naligaw ay sa wakas nakahanap na ang hadampawi. Ikasyam na bahagi ang pagguho ng isang imperyo. Ang arrest warrant sa kamay ni Detective Reyes ay hindi lamang isang piraso ng opisyal na papel. Ito ay ang kulminasyon ng 8 taon na mga tanong, ng sakit ng isang pamilya, at ng isang lihim na bumigat sa isang buong komunidad. Ang tinta sa papel ay sariwa pa, ngunit ang utos na nakasulat dito ay matagal nang hinihintay. Habang ang konvoy ng mga sasakyan ng pulis ay tahimik na bumabagtas sa mga kalsada patungo sa mansyon ng mga Vargas. Ang kapaligiran sa loob ng bawat sasakyan ay siksik sa tensyon. Hindi ito isang ordinaryong operasyon. Ito ay ang paggiba sa isang pader ng kapangyarihan na matagal nang itinuturing na hindi kayang tibagin sa buong Leyte. Si Reyes ay nakaupo sa harap. Ang kanyang mga mata ay nakatutok sa daan. Ngunit ang kanyang isip ay nasa loob na ng mansyon. Pagdating nila, ang dambuhalang tarangkahan ng mansyon ay tila isang mapanghamak na ngiti. Ngunit ngayon, ang batas na dala nila ay mas matibay pa. Bumukas ang tarangkahan at pumasok sila. Hindi bilang mga bisita, kundi bilang mga ahente ng hustisya. Natagpuan nila si Ricardo Vargas sa kanyang marangyang silid kainan. Ang mesa ay puno ng masasarap na pagkain. Ang kape niya ay humahalinghing pa sa isang porselanang tasa. Nakasuot siya ng isang sutlang roba. Ang kanyang itsura ay kalmado, na para bang inaasahan na niya ang kanilang pagdating. Hindi siya nagulat nang basahin ni Reyes ang warrant. Isang bahagyang ngisi ang gumuhit sa kanyang mga labi. Detektiba, sabi niya sa isang boses na puno ng kontroladong pangiinsulto. Isang malaking pagkakamali ito.
Tumingin siya sa mga pulis na nakapaligid sa kanya. Magbabayad kayo sa ginawa ninyong ito. Walang bakas ng takot sa kanyang mga mata. Tanging ang matigas na paniniwala na ang kanyang pera at impluensya ay ililigtas siya mula sa anumang gulo. Kalmado siyang tumayo. Inayos ang kanyang roba at inilahad ang kanyang mga pulso para pusasan. Para sa kanya, ito ay isang teatro lamang. Isang pansamantalang abala. Sa parehong sandali, sa isang maliit at halos gumuguhong bahay sa kabilang bahagi ng bayan, ang eksena ay isang ganap na kabaligtaran nang dumating ang isa pang pangkat ng pulis sa tahanan ni Ramon. Ang katotohanan ay bumagsak sa kanya na parang isang pader. Ang kanyang mundo, na binuo sa bulag na katapatan at takot, ay gumuho sa isang iglap. Ang kanyang mukha ay namutla. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa purong sindak. Sinubukan niyang magsalita, ngunit walang boses na lumabas. Ang kanyang unang reaksyon ay ang tumakbo. Nagtangka siyang tumalon palabas ng bintana sa likod. Ngunit huli na ang lahat. Mabilis siyang napalibutan nang ang malamig na bakal ng posas ay lumapat sa kanyang balat. Isang malakas na hagulgol ang kumawala mula sa kanya. Nagmakaawa siya. Sumisigaw ng mga pangalang walang kabuluhan. Ipinagkakanulo ang amo na kanyang pinaglingkuran ng buong buhay. Ang kanyang pagbagsak ay hindi marangal. Ito ay desperado at nakakaawa. Ang tunay na larawan ng isang taong ginamit at ngayon ay itatapon na. Ang balita ay kumalat ng mas mabilis pa kaysa sa apoy sa tuyong damo. Isang tawag sa telepono. Isang text message. Isang bulong sa palengke. Sa loob lamang ng isang oras. Ang buong bayan ay nag-uusap tungkol sa pag-aresto sa mga Vargas. Ang mga tao ay nagsimulang magtipon sa labas ng istasyon ng pulis. Hindi para magprotesta, kundi para manood. Para makasiguro na totoo ang kanilang naririnig. Ang mga dati takot na magsalita ay nagsimula ng magbahagi ng kanilang mga kwento sa isa't isa. Naalala ko nung sinabi ng aking pinsan na may mga truck na umaakyat sa bundok tuwing gabi. Sabi ng isang tindera, walang naniwala sa kanya. Ang konsepto ng utang na loob, na matagal nang naging tanikala sa kanilang mga dila, ay nagsimula ng kalawangin at maputol sa loob ng dalawang magkahiwalay na interrogation room. Ang dalawang mundo ay nagbanggaan. Si Ricardo Vargas ay umupo na parang isang hari sa kanyang trono. Tumangging magsalita. Naghihintay lamang sa pagdating ng kanyang mga dekampanilyang abogado. Ang kanyang katahimikan ay isang pader ng kayabangan. Sa kabilang silid, si Ramon ay wasak na. Nang ilatag ni Reyes sa mesa ang mga malalaking litrato ang kalansay ni Clara. Ang mga salitang inukit sa bato tuluyan siyang bumigay. Ang bawat salita sa pader ay tila isang suntok sa kanyang dibdib. Umiyak siya ng walang tigil at sa gitna ng kanyang mga hikbi. Inamin niya ang lahat. Mula sa utos ni Vargas hanggang sa huling pagbagsak ng bato na tumabon sa lagusan. Nang gabing yon, sa loob ng isang malamig at walang lamang selda, si Ricardo Vargas ay naiwang mag-isa. Wala na ang kanyang mga katulong. Ang kanyang mga mamahaling kasuotan. Ang kanyang kapangyarihan. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa isang maliit na bintanang may rehas na bakal na lumilikha ng mga guhit ng anino sa kanyang mukha. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, siya ay walang kontrol. Ang mga pader na kanyang binuo gamit ang pera at takot ay gumuho na. Sa nakabibinging katahimikan ng selda, si Ricardo Vargas ay hindi na isang don. Siya ay isa na lamang bilanggo. Isang taong kailangang harapin ang mga multo ng kanyang nakaraan. Ikasampung bahagi ang mga nananatiling alingaw. Ang pagbaba ng hatol sa korte ay naging isang formalidad na lamang. Sa harap ng bundok ng ebidensya, ang na-recover na datos mula sa USB ni Clara. Ang madamdaming testimonya ni Mang Lito. Ang detalyadong pag-amin ni Ramon. At ang pinakamabigat sa lahat, ang mga salitang inukit sa bato na nagsilbing huling mensahe ng biktima. Ang kaso ay naging malinaw na parang sikat ng araw. Si Ricardo Vargas at Ramon ay parehong hinatulan ng habambuhay na pagkabilanggo. Ang tunog ng martilyo ng hukom ay tila isang malakas na kulog na yumanig sa buong Leyte. Isang senyales na tapos na ang isang mahabang panahon ng kadiliman. Sa papel, ang hustisya ay naisakatuparan, ngunit ang mga sugat na iniwan ng isang krimen ay hindi basta-basta naghihilom. Ang mga ito ay nag-iiwan ng mga pilat na mananatili magpakailanman at mga alingaw-ngaw na hindi basta-basta humihina. Para kay Mang Lito, ang kapatawaran mula sa batas ay hindi sapat para pawiin ang bigat sa kanyang dibdib. Hindi siya nakulong. Ngunit ang kanyang sentensya ay ang habang buhay na paglilingkod sa alaala ni Marco at Clara. Siya mismo ang nag-alaga sa maliit na memorial na itinayo sa paanan ng bundok. Araf-araf, nililinis niya ito. Naglalagay ng mga sariwang bulaklak. At kinakausap ang dalawang pangalang nakaukit sa lapida
na para bang sila'y mga anak na hindi niya nagawang protektahan sa mga batang naglalaro malapit doon. Ikinukwento niya ang istorya ng isang matapang na babae at lalaki na naghanap ng katotohanan. Ang kanyang pagsisisi ay ginawa niyang isang buhay na aral tungkol sa kahalagahan ng pagpili sa tama, kahit na ito ay mahirap, sa mundo ni internet. Isang malaking pagbabago ang naganap. Ang sikat na channel na Pinoy Explorer JC ay nag-upload ng isang video na may pamagat na ang huling paglalakbay. Sa loob nito, isang mas seryoso at mas matandang Juan Carlos ang humarap sa kamera. Ipinaliwanag niya kung paanong ang kanyang aksidenteng pagkatuklas ay nagbukas sa kanyang mga mata sa mas malalalim na katotohanan ng lipunan. Inanunsyo niya na ang kanyang channel ay hindi na magpopokus sa mga abandonadong lugar, kundi sa mga abandonadong kwento, mga isyung panlipunan na nangangailangan ng boses. Ang kanyang unang serye ng dokumentaryo ay isang malalim na pagsusuri sa konsepto ng utang na loob at kung paano ito nagiging sandata para sa mga makapangyarihan at tanikala para sa mga naaapi. Ang kasikatan na ibinigay sa kanya ng trahedya ay ginamit niya para maging isang instrumento ng pagbabago. Ang kwentong ito ay isang paalala na ang tunay na kasamaan ay bihirang magpakita bilang isang halimaw. Madalas, ito ay nag-aanyong isang kagalang-galang na lider, isang mapagbigay na ninong, o isang simpleng utang na loob. At ang pinaka nakakatakot na kasabot nito ay hindi ang karahasan, kundi ang pananahimik ng mga mabubuting tao. Subalit, ipinakita rin ng kwentong ito ang kapangyarihan ng mga maliliit na bagay, ang tapang ng isang estudyante, ang konsensya ng isang matanda, ang determinasyon ng isang detective, at ang tibay ng isang USB. Pinatunayan nito na ang habag at ang paghahanap sa katotohanan ay kayang gibain kahit ang pinakamatatag na pader ng katahimikan. Ilang buwan matapos ang hatol, bumalik si Detective Reyes sa minahan, hindi na bilang isang investigador, kundi bilang isang ordinaryong tao. Ang lugar ay payapa na. Ang memorial ay maayos na naalagaan. Doon, nakita niya ang mga magulang ni Marco at Clara na naglalagay ng mga kandila. Lumapit sila sa kanya. Hindi na may luha sa mata, kundi may isang tahimik na ngiti ng pasasalamat. Walang maraming salitang binitawan. Isang mahigpit na yakap lamang ang nagsabi ng lahat. Tumingin si Reyes sa bundok. Ang bigat na dati niyang nararamdaman kapag tinitingnan nito ay nawala na. Ang bundok ay hindi na isang libingan ng isang lihim, kundi isang bantayog ng katapangan. Sinasabi nilang ang lupa ay may alaala, at dahil sa mga taong hindi sumuko at sa mga kaluluwang hindi na nahimik. Ang alaala ni Marco at Clara ay hindi na isang madilim na kabanata sa kasaysayan ng Leyte. Ito ay naging isang malinaw at malakas na alingawngaw. Isang alingawngaw na patuloy na magpapaalala sa atin na gaano man katagal ibaon ang katotohanan at gaano man kalalim ang kadiliman, palagi itong hahanap ng paraan upang makita ang liwanag at ikwento ang sarili nitong istorya, higit sa isang kwento ng krimen. Ito ay isang testimonya sa katapangan na hindi nagpapatalo sa limot. Pinapaalala nito sa atin na ang isang maliit na gawa ng katapangan mula sa paghahanap ng katotohanan hanggang sa pag-amin ng pagkakamali ay maaaring lumikha ng mga alon ng pagbabago na umaabot kahit sa paglipas ng maraming taon. Anong bahagi ng kwento ang pinakatumatak sa inyo? Nais naming marinig ang inyong mga pagninilay. At kung nais ninyong maging bahagi ng aming komunidad ng mga kwento, malugod namin kayong tatanggapin sa kwento. Maraming salamat sa pagiging kasama namin hanggang sa dulo. Hanggang sa muli.